friction. Friction was already introduced sa atin sa physics. So, ang sabi dito, all surfaces contain friction. It is that certain amount of roughness sa mga surfaces kaya nagkakaroon ng opposition or resistance sa motion or sliding ng object, any object na na-place doon sa surface na yon. And that's force is what we call friction. So, it has advantages like friction is the cause bakit nakakapaglakad tayo. It is also the cause bakit nakakakapit ang pako kapag pinukpok natin siya sa wood, etc. It also has disadvantages like it is the reason bakit napupudpod ang mga sapatos kapag lakad tayo ng lakad. That is due to friction. It can deteriorate our materials. Now, friction force, yun nga yung force dahil sa roughness ng material, di ba? No surface. So, for example, we have this surface. This surface has a certain amount of roughness. Meron siyang mu, or that's what we call coefficient of friction. And then friction, itong mu na to, it has two forms. If it can be static or kinetic. So, static coefficient, kapag yung body natin is not in motion, static siya. And then, kinetic coefficient of friction, kapag nag-i-slide na or nagro-roll or nagmo-move na yung body dun sa surface. So, we have a general formula for friction force. It is equal to mu times normal force. So, sabi nga natin, F is the friction force, mu is the coefficient of friction, it can be static or kinetic, and then normal force is yung force due to the weight of the body, diba? So, that is, for example, meron kang body dito, and meron yung weight. Ang corresponding normal force niya, since the body rests on this surface, so meron siyang normal force na equal to double sa weight ng body. And this normal force is perpendicular dun sa surface. So, if ang surface mo is inclined, and then nandito yung body mo, may weight yan. Of course, vertical pa rin dahil weight. Ang normal force niyan, pag ganyan na. Always perpendicular ang normal force dun sa surface natin, diba? So, for this case, normal force is not equal dun sa weight. It is just equal dun sa component ng weight na to. So, may component na lang siya. Some portion of the weight is equal to n. Hindi lahat ng weight is equal to n. That will happen, all weight is equal to n kapag ganito ang situation sa flat surface. Kapag inclined, like ito, not all weight is equal to the normal force. So, yun yung mga parameters dito sa general formula ng friction force. Now, kailan ang gagamitin ang kinetic and then static? So, when we analyze bodies or structures with connection or with the presence of friction, we need yung theory, Coulomb's theory on dry friction. So, ito siya. May tatlo siyang postulates. Okay, first, Coulomb's theory postulate tayo. Letter A, static case. So, for this static case, yung body natin will remain static. That is because yung friction force natin will be greater than the applied force. So, let's take for example, we have a surface dito, and this surface has mu sub s na 0.2 and a mu sub k or kinetic coefficient of 0.1. And then magpa-place tayo ng block na may weight na 10 Newton. And then mag-apply tayo ng horizontal force dito na equal to 1 Newton
since may weight tayo, itong block rest on our surface, magkakaroon yan ng normal force dito. And then, since meron tayong friction, may friction ng surface natin, meron tayong friction force dito. Yan ang direction ng friction force natin dahil it is defined na ang friction force opposes motion. At syempre, saan mapupunta ang motion kung mag-move itong force? E dito sa direction ng applied force kasi yung applied force ang magpapamove dyan. So, kung ano man ang direction ng applied force, i-oppose yun ng friction force. Kaya, kinokontra niya. To the left, see friction natin. Also, friction is tangent to the surface. Kaya siya horizontal kasi tangent yan sa surface. Flat surface tayo. What if curve ang surface natin like ganito? Ulitin natin. Curve surface na ganito. And then, nandito yung body natin. Of course, kung nasan yung body natin sa point na to, ito yung i-analyze. So, paano ang illustration of friction dyan? Sabi nga, friction is tangent doon sa point of contact ng body and the surface. So, ganyan si friction. Tangent siya. And then, si normal force, normal siya sa surface. Since curve ang surface dito, sa point na to, ito yung perpendicular niya sa surface. Perpendicular siya sa friction, dun sa tangent at that point. Doon perpendicular si normal force. So, balik na tayo sa problem. So, how do we know if magiging static? Yung static case ba itong situation natin? So, we can analyze that by analyzing yung case natin. So, ito lahat yung mga forces na nag-act dito sa situation natin. So, ito yung unknowns and ito, normal and the friction force. We can get the normal force by summation of forces along the y or vertical. So, since dalawa lang ang nag-exist sa vertical natin, so, we can get na yung value ni y is the normal force. So, normal force is upward, so it is positive, weight is negative dahil downward, and it is equal to 10 Newton. So, sila lang dalawa, so we can conclude na normal force is equal to 10 Newton. Okay? So, paano natin kukunin ang value ng F? You don't get the value of F by summation of forces along X na mali yun. You can only get the value of F or the friction force by this formula lang. So, erase natin to. You can only get the value of the friction force by this formula. Mu times yung normal force. And since we're evaluating if static ang situation natin, so we will use mu na static use of S. So, let's substitute to get the friction force. Mu is 0.2 times
this example na din, itong example natin na to. So, kung ang 1 Newton is not enough to start motion, ano ang amount of P na kailangan to start motion? To start motion, let's find the value of P. So, P is not 1 Newton anymore. Let's find a P value for impending motion. Let's call that P sub M. Meron na tayong normal force, meron na din tayong friction force, which is equal to 2 Newton. So, ano yung dapat si PM para mag-start ng motion? So, PM should be equal to the friction force. So, that means our PM should be also 2 Newton. Pag 2 Newton na yan, almost in motion na yan. Konting add mo na lang sa PM na yan, bumove na yan kahit like 2.01 Newton, pag-move na yan, or kahit 2.005 Newton, pag-move na yan. Kasi nga, ito na yung impending, ito na yung load mo for impending motion. Next, dynamic case. Pag dynamic case ka na, in motion na yung object mo. And then, to get yung friction force that opposes an object in motion, you use this, itong formula na to. Friction force na kinetic is equal to mu k, or the coefficient na kinetic times yung normal force. For this example, kunwari ang applied force is na kinetic, nag-apply na siya ng 2.5 Newton. So, in motion na yung natin, yung block natin. Drawing natin yan. Mag-move na yan. 2.5 Newton versus a friction force na 2 Newton lang. May net force ka na horizontally na net force na 0.5 Newton. This will cause motion na. So, kukunin mo yung friction force na nag-move na ito, nag-move na yan, it should be equal to UK times normal force. And our UK for this problem is 0.1. Ano yung mangyayaring friction force, and then our is so 1 Newton na lang yung opposing arrow. Ano to? Friction force. Okay, let's have this for example. 100, and block na to, 100 pounds na block. So, weight na yun, total is equal to 100 pounds, is initially at rest on a horizontal plane. Determine the friction force between the block and the surface after P was gradually increased from 0 to 30 pounds. So, syempre pag 0, hindi gagalaw yung block. Pero kapag nag-30 pounds na siya, gagalaw ba ito or hindi? So, let's check. Ito yung free body diagram natin. Meron tayong 30 pounds na applied force. Meron tayong weight na 100 pounds. Dahil may weight tayo, meron tayong normal force. And then, of course, meron tayong friction force directed to the left kasi nga it will oppose yung applied force na directed to the right. So, let's get the value of and the normal force. So, by summation of forces along vertical, so 0 is equal to N minus 100 pounds. So, normal force is 100 pounds. And then, let's get yung friction force natin. Since
kg block is at rest on a rough horizontal plane before force P is applied. Determine the magnitude of P that would cause impending sliding to the right. So, since to the right, ang impending sliding, ibig sabihin yung applied P is to the right din. Kaya, makikita nyo na to the right ang illustration ng P. And then, ang given na 50 kg ay mass pa lang ng block. Mass pa lang to. So, you need to multiply 50 kg sa 9.81 para makuha ang corresponding weight niya. So, 50 times 9.81 is 490.5 Newton. So, this is in Newton. So, given ang coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. Since we're analyzing or solving for an impending motion, so, ano ang kailangan natin? Relationship or formula, it is yung friction force is equal to U sub S na din muna. And then, itong normal force. So, what is our normal force? So, normal force is of course equal sa weight. This is 490. Typo error lang. 490. So, since sila lang ang nasa vertical, kapag nag-summation ka ng forces along Y, we can conclude na N or normal force is equal to 490.5 Newton na. So, with this, we can get the friction force. Friction force is mu sub S is equal to 0.5. So, 0.5 times N na 490.5 Newton. So, anong equal nun? Ito siya. So, it is, our friction force is equal to 245.25 Newton. So, for an impending motion, ano dapat ang maging value ng P? P should be equal to the friction for an impending motion to occur. So, our P will be equal to 245.25 Newton. So, what is F dito? Ito yung maximum na friction force na kayang ibigay ng surface natin. Kaya, yun yung impending motion. Impending motion happens if ma-equate mo na yung applied force dun sa maximum na kayang ibigay na friction force ng surface, which is equal to this one. So, what if ang applied force is 100 Newton lang? Ano ang ating friction force for this situation? Kung i-apply ko lang 100, ano ang friction force na ibibigay ng floor? Diba? Kaya niya maximum ang 245.25 Newton, but since 100 lang ang i-apply ko, yun lang din ang ipang-re-resist niya. 100 Newton lang din ang ibibigay niya. Though kaya niya ang 245. Okay? Hindi niya lahat ilalabas ito. Ito lang ang ilalabas niya, 100 Newton lang. Dahil 100 Newton lang ang apply. 100 Newton lang ang i-resist niya. Okay? Next, pulleys. So, for pulleys, pulleys can help us lift objects, diba? Isa siya sa mga simple machines. It can help us make our work easy. Also, may principle sa pulley, yung madalas natin gamitin kapag nag-a-analyze ng structure is, dahil sa pulley, kung ano ang tension force dito, siya ring tension force sa kanila. Hindi kagaya nung example, yung sa mga cables natin, yung nag-analyze tayo ng cable with concentrated load, di ba? Meron kang cable, tapos may concentrated, tapos ganyan. So, may mga P dyan. Yan yung cable natin. And this is B, C, D, E. Sa point na yan, may
yung tension amount nila. Kasi walang pulley existing between them. Kaya iba yung tension dito, iba yung tension dito. Iba yung tension dito, iba yung tension dito. Pero kapag may pulley yan, equal ang mga tension na nag-exist dun sa mga holes natin dito. Like this one. 100 Newton dito, 100 Newton doon. 50 ang tension dito, 50 din dito. 50 dito, 50 dito, and consequently 50 dito. Yun ang kaibahan kapag may pulley na yung cable system natin. Unlike dun sa pass natin, iba-iba kada segment ang amount na tension na nag-exist dun sa kada segment ng cable natin. And that's further ito. So another help na nagagawa ni pulley is pwede niya tayong tulungan na mag-lift ng mga bagay, diba? Tingnan niyo yung setup na to. Dahil may pulley tayo dito and then naka-attach yung rope natin dito, parang tinutulungan tayo dahil ng connection na to na i-lift yung 100 Newton na load. Ito lang yung kailangan natin i-exert na effort. Yung kalahati ng 50 Newton, etong connection dito ang magdadala na. Hindi na tayo. Ito na yung magdadala. And then, example dito naman sa third, may 100 total. Since may pulley tayo dito, may hihila pataas na 50 Newton. Maghahati sila sa 100. And since itong 50 Newton na cable dito, directly attached dun sa connection dito, may 50 na napunta na dito. And nakabawas yun dun sa effort na i-exert natin. And then may 50 Newton dito, and then hihilahin natin. And naging 150 naman yung dadalhin down connection. May tatlong tension kasi siyang dinadala. Pero sa unang figure, kung titingnan nyo, hindi nabawasan ng pulley yung exert na ginawa natin. Ang help na ginawa niya lang is mahila natin maayos yung isang bagay. But yung effort, 100 Newton pa din ang i-exert natin. So, kung makikita nyo, nakadepende sa organization or installation ng pulley yung work na ibibigay din ni pulley. So, isa din yun sa kailangan i-analyze kapag nag-a-analyze ng pulley. So, how much work or what type of work does the pulley provide? So, example tayo. The 50 pounds of C, the rest of the uniform
positive ang torsion. So, let's rearrange. Weight is equal to P plus normal force. So, what does this mean? So, ibig sabihin, kapag ang cable may amount na tension na dadalhin, which should be the case para makapag-exert siya ng effort at mag-support siya sa point P at hindi babagsak yung beam, diba? So, whatever is the amount ng P will be subtracted from the weight and it will be equal to the normal force. Ibig sabihin, kung ano yung net, so kung merong amount of force na napupunta dun sa cable, ibig sabihin, hindi lahat ng weight ay mapupunta sa end. Hindi lahat ng weight papasa dun sa bar. Diba? Not all weight, ibig sabihin, not all portion, not all the weight will be carried dito sa point na to by the bar. Kasi some of the weight will be pulled up by the cable. Mapupunta sa P.
hours dahil sa 10 mm